I always say na I am half Bicolano and half Igorot. Pero I think this is one of the things na I find it really weird kasi sobrang connected ako dun sa Igorot side ko. Ang weird part is, recently lang ako unang nakatungtong sa Bicol. Kaya, syempre, ang pagkakaalam ko, pagkakilala ko lang sa mga putahing Bicol or putahing Bicolano, eh yung mga naituro ni Airpods. Mga Bicol Express, Sinaing na Tulingan. Basically, mga magagata at saka maaanghang na pagkain. And then, sa unang visit ko nga, eto na-encounter ko yung isang, it's relatively familiar dish. Yung mga components nito pareho lang. Ang dami ko ba na-discover na mga heirloom dishes or mga tatak Bicolano na lumalabas dun sa stereotypical na alam natin na magata or maanghang. So ito yung ginagawa natin ngayon, yung sinuwan na buko. According dun sa description tsaka sa natikman ko, sinuwan ay sinigang na may buko. And ang turo din ng Airpods ko kapag magsisinigang daw ako, or at least na nakita ko sa kanya, is kapag nagsisinigang siya ng isda, lagi niyang ginagamit na pang-asim dito ay calamansi juice. So, since meron akong kamyas doon sa aking bakuran, isasama ko na rin siya. And this is how I typically cook yung mga putahe na merong or gumagamit ng madaling malutong ingredients kagaya ng isda. Eksakto, meron silang tilapia na fresh mula mismo dito sa Enchante. Pagkakasabi nga sa akin, buko yung ginagamit. Kesa naman inumin lang natin yung buko juice niya, gagawin na rin natin siyang pinaka-base ng soup natin. So lagay lang natin yan. Yung ating buko juice. And then yung ating kamyas. Mga food explorers nating Uragon, i-correct nyo na lang ako kung dapat ba talagang hindi sinasama yung buko juice sa putahe na to. Pero naisip ko lang it would give a different element doon sa sinigang dish natin na konting manamis-namis. So kamyas in. We have our tomatoes. Lagay na rin natin. Ito yung sinasabi ko na technique na ginagawa ko whenever I'm cooking dishes na gumagamit ng isda or yung mga easy to cook na protein. Binubuo ko muna yung pinaka-broth niya. Imbes na pagsamasamahin ko lang lahat ng ingredients dyan, nire-recognize ko lang na gusto ko bago ko ilagay yung protein natin, in this case yung ating tilapia, masarap na yung pagkakatimpla ng ating sabaw. And yung ating salt and pepper. Hayaan lang natin to kumulo for about 5 to 10 minutes, saka natin ilalagay yung ating isda. So habang pinasasarap natin yung ating stock, i-prepare ko lang yung panghuli nating pang-asim. Nice. So okay na ako. Makikita nyo yung ating kamyas, madali na rin natin siyang madudurog. Bigyan lang na natin ng konting pressure para lumabas yung asim niya. And then, pwede na natin ilagay yung ating isda. Season lang natin ng konti pang patis. And then, yung kakaiba dito sa sinigang version na to, yung laman ng buko. Alright. Luto na yung ating tilapia. Finishing na lang yung ating na-forage dito na talbos ng sili. At this point, pwede na nating patayin yung apoy. And saka natin ilalagay yung calamansi juice. Luto na. Pwede na tayo mag-plate.